Magandang araw sa kanilang lahat. Sa loob na susunod na ilang minuto, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang regalo na maibibigay natin sa ating pamilya. Ang proteksyon laban sa cancer sa kwelyo ng matris or cervical cancer. Ang usaping ito ay tungkol sa pag-asa, pag-iwas at pagmamahal. Tara na't alamin ang HPV vaccine or Human Papilloma Virus Vaccine. Ang 90-70-90 target ng World Health Organization WHO ay isang mahalagang pandaigdigang estratehiya upang tuluyang mapuksa ang cervical cancer. Nakatuon ito sa tatlong pangunahing aspeto. Una, ang pagbabakuna, kung saan ang target ay 90% ng mga kababaihan na mabakunahan ng HPV vaccine bago sumapit sa edad na 15 years old. Pangalawa, ang screening, na naglalayong 70% ng mga babae sa tamang edad ang masuri gamit ang High Performance Test o HPV-DNA upang maagang matukoy at magamot ang precancerous lesions. At panghuli, ang paggagamot, kung saan tinitiyak na 90% ng mga natukoy na may cervical disease ay makakatanggap ng nararapat na treatment. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagkilos na ito, inaasahang makakamit ang eliminasyon ng cervical cancer bilang isang pampublikong problema sa kalusugan. Tingnan po natin ang numerong ito. 12. Ito ang bilang ng mga kababaihang Pilipino na namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer. Isang babae kada 2 oras. Nakakakilabot isipin, hindi po ba? Pero ang tanong, pinakamalaking tanong, bakit nangyayari ito? Dahil ang cervical cancer ay halos 100% sanhi ng isang karaniwang virus. Ang banta ay totoo, pero may solusyon tayo. Ang kalaban natin ay tinatawag na HPV or Human Papilloma Virus. Ito ay sobrang karaniwan. Sa buong buhay natin, 8 hanggang 10 na tao ang mahahawahan nito. Kadalasan, hindi mo malalaman na nakuha mo na. Ang katawan mo ang maglilinis. Pero kapag hindi ito nawala, kapag natagalan ang impeksyon, doon na nagsisimulang magbago ang mga selula. At diyan na nagsisimula ang cancer. Kaya nga tinatawag na itong silent enemy. Ang Human Papilloma Virus or HPV ay may mahigit 200 na uri ng virus at inuuri sa 2 pangunahing kategorya. Ang mga high risk, mataas na panganib na uri, tulad ng HPV type 16 and 18 ay siyang sanhi ng iba't ibang cancer kabilang ang cervical, anal, vaginal, vulvar, penile at oropharyngeal cancer. Sa katunayan, ang type 16 at 18 ang responsable sa halos 70% ng lahat ng kaso ng cervical cancer sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang mga low risk o mababang panganib na uri tulad ng HPV type 6 at 11 ay karaniwang nagdudulot lamang ng mga genital warts or kulugo at iba pang benign na kondisyon. Upang makatulong na maprotektahan laban sa mga high risk na uri na HPV, inirerekomenda ang HPV vaccine tulad ng Gardasil 9-valent vaccine. Ang HPV vaccine ay karaniwang inirerekomenda o routine vaccination para sa mga bata at kabataan, partikular sa pangunahing edad na 11 or 12 taong gulang, bagamat maaari na itong simulan sa edad na 9. Ang dami ng dosis ay nakasalalay sa edad na pagsisimula. 2 dosis lamang ang kailangan kung ang pagbabakuna ay nagsimula bago sumapit sa ika-15 kaarawan, kung saan ang pagitan ng una at pangalawang dosis ay dapat na 16 hanggang 12 na buwan. Samantalang, 3 doses naman ang kinakailangan kung nagsimula sa edad na 15 hanggang 26 taong gulang o kung ang individual ay may kondisyong immunocompromised anuman ang edad. Ang catch-up vaccination ay nirerekomenda para sa mga individual na hindi nabakunahan sa mas maagang edad. Para sa mga nasa edad na 13 hanggang 26, inirekomenda pa rin ang pagbabakuna kung hindi pa sila nabakunahan ng sapat. Samantala, para sa mga nasa edad na 27 hanggang 45, maaari silang makipag-usap sa kanilang doktor upang magpasya kung ang pagbabakuna ay angkop pa.
Sa huling age group na ito, mahalaga ang shared clinical decision making dahil maaring mas mababa ang benepisyo na na-expose na ang individual sa virus. Maraming nag-aakala na pangbabae lang ang HPV. Hindi po totoo yan. Para sa babae, ang HPV ang pangunahing sanhi ng cervical cancer, pero nagdudulot din ito ng cancer sa puwet at lalamunan. Para sa lalaki, mabilis tumaas ng kaso ng cancer ang lalamunan at cancer sa bibig, kasama na ang cancer sa puwet at ari. Ang punto, lahat tayo ay nasa panganib. Ang HPV ay banta sa buong pamilya. Ang magandang balita, hindi tayo hand-to-hand combat sa virus na ito. Mayroon tayong sandata. Ito ay tinatawag na HPV vaccine. At hindi lang ito para sa sakit. Ito ay aktwal na proteksyon laban sa cancer. Ang pag-iwas ay palaging mas mabisa, mas madali at mas matipid kaysa sa paggagamot. Isipin ninyo, sa simpleng pagbakuna, nabibigyan natin ng 90% na proteksyon ng ating mga anak laban sa mga cancer na nadulot ng HPV. Ang bakuna ay parang isang anti-cancer shield na inilalagay natin sa kanila. Hindi ito gamot para sa cancer. Ito ay para hindi na sila magkaroon ng cancer. Napakalaking kapayapaan sa isip para sa bawat magulang, hindi po ba? Kailan ba ang pinakamahusay na oras para magpabakuna? Ngayon, una, mas malakas na proteksyon. Sa edad na 9 hanggang 14 years old, mas malakas ang tugon ng katawan ng bata. Kaya, mas matindi ang proteksyon makukuha nila kapag nagpabakuna na. Pangalawa, bago ang exposure. Ang galing ng bakuna ay nasa pagiging proactive natin. Ibigay ito bago pa magkaroon ng anumang exposure sa HPV virus na kadalasan ay nakukuha sa sexual contact or skin-to-skin contact. Pangatlo, mas kaunting doses. Ang bonus, kung 9 to 14 taong gulang pa lamang, 2 doses lang ang kailangan. Kapag 15 years old pataas, 3 doses na ang kailangan. Kaya mas maaga, mas madali. At ito ang pinakamalagang tanong. Sa dami ng kumakalat na balita online, natural ba na mag-alala? Kaya ngayon, aalisin natin ang mga alinlangan. Sagutin natin ang mga panghamba base sa siyensya at katotohanan. Unang issue, nakakabaog daw ang HPV vaccine. Mali po, isa itong malaking false. Ang katotohanan, ang bakuna ay ligtas at walang epekto sa fertility or kakayahang magkaanak. Itigil po natin ang mga pananakot na ito. Ito ay inaprubahan ng DOH, FDA at World Health Organization. Pambabae lang ang bakuna. Mali po ulit. Ang katotohanan, paulit-ulit natin itong sasabihin, ang HPV ay nagdudulot ng cancer sa lalaki at babae. Kaya ang bakuna ay para sa babae at lalaki, para maging protektado ang bawat member ng pamilya. Sa huli, ang pabakuna ay hindi lang medical decision. Ito ay isang gawa ng pagmamahal at pangako para sa magandang kinabukasan ng inyong anak. Ibigay natin ang regalong ito ng buhay nang walang takot sa cancer. Saan makakakuha? Ang bakunang ito ay libre sa ating mga barangay health center at sa mga pampublikong paaralan. Salamat po sa inyong oras. Simulan na natin ang usapan sa pamilya at ang ating mga health workers. Magtanong, alamin, magpabakuna para sa protektadong pamilya at bukas na walang cancer. Para sa maraming impormasyon, bisitahin ang Philippine Cancer Society online, be it sa Facebook or sa website. Maraming salamat po.